Bakit pinatitistigo ka? Karapatan mo tumanggi. Hindi ka pwedeng pilitin. Isnabin mo. Pag pinilit ka, murahin mo. Pinagbintangan ka niya na ikaw ang magnanakaw. Opo. Ano ba itong sasakyan to? Galing sa nakaw? Hindi po. So bakit ipapasa niya sa'yo? Baka siyang pagnanakaw. Nabalik ko po sa kanila nung hindi ka... Sandali muna, sandali. Hindi, stop. Hindi pa ako tapos eh. Tumatalon ka eh. Basta't nasa pangangalaga mo, nilagay mo sa ilalim ng akasya, sa ilalim ng bodega, hindi mo naman pwedeng ilublob sa imbornal, nabubuisit na ako eh. Ito ba'y may papel? Hindi talahib? Yung gawa-gawa lang sa labas? Meron po. Ay kung ako pulis at lumapit sa'yo, tuktukin kong kukote nito, pumapatol ka, oportunista ka rin. Walang sino man ang pwedeng pumilit sa sino man na tumistigo labag sa kanyang kalooban or hindi niya kagustuhan. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Pinipilit ka daw tumistigo, tama po ba yun? Opo. Bakit sa lahat ng tao, ikaw yung pinatitistigo? Ano bang naging role mo sa transaction niya? Kasama po kasi ako sa nag-drive nung time na yun na punta kami sa bahay ni Norman Bayuga. Nag-drive ng? Yung driver po niya ako eh. So, nag-buy and sell ba itong amo mo ng sasakyan? Binili po niya pong personal na gamit po yung motor at yung Mini Cooper. Binibili niya yung motor at isang kotse. So, hindi para sa buy and sell, Hindi bagkus para sa personal niyang Opo. pangangailangan. Ngayon, ikaw yung driver niya at ikaw yung kumukuha ng mga sasakyan, ikaw nagda-drive. Tama? Hindi po. Bali po magkasama po kami nung kinuha po yung sasakyan. So, sino nag-drive ng sasakyan? Bali, yung ako po nung pabalik, ako na po nag-uwi ng sasakyan. Okay, yun na nga. Pabalik, ikaw nag-drive ng sasakyan. So, okay, matanong ko lang, driver ka lang talaga dun sa naging transaction? Wala ka ng ibang ginawa, kundi nag-drive lang? Or ikaw din ay tumulong dun sa transaction para mabuo? Hindi po. Nag-drive lang po ako rin, sir. Walang sino man ang pwedeng pumilit sa sino man na tumistigo labag sa kanyang kalooban or hindi niya kagustuhan. Etong estilo na gagamitin mo ang testigo sa anumang bagay na kumbagay gusto mong tumistigo, pabor sa'yo, or witness siya, hindi pwedeng pilitin. Pag pinilit mo na yan, intimidation and harassment, pwede kung labag sa kanyang kalooban. Kaya dito linawin po natin sa Pambansang Sumbungan, kahit sino po kayo. Pag ang isang testigo, kahit na nakita niya, pero natatakot siya sa kanyang sitwasyon at hindi siya kampante sa kanyang well-being, doon sa kanyang safety. Yun ang gusto niya sabihin at ayaw niya makialam, hindi po pwedeng pilitin. Pag pinilit na po natin yan, coercion na po ang tawag dyan. Ano daw ang papel mo sa pagtitistigo? Ako po kasi, sir, yung inutusan niyang maningil yung mga pautang po niya dati. So, ikaw yung taga-kobrador or kolektor? Opo. Tsaka yung... Trabaho mo talaga mangubra or mangolekta? Hindi po, sir. So, ano ba talagang trabaho mo? Driver, kobrador, kolektor? Driver po, tsaka license po niya, sir. So, driver ka o namamagitan ka lamang? Opo. Sa ilang porsyento yung pagiging driver mo sa isang araw at yung ilang porsyento sa isang araw ang pagiging liaison mo ng 70%. 70% pagdadrive? Opo. Pag wala pong drive, naglayas po, nag-transact po ako sa pagbibid po sa DPWH. Sa DPWH, ano namang kinalaman mo? Driver ka lang. Flood control ba yan? Hindi po. Ano yan? Sa mga project po niya na yung... Oh, okay, wala namang problema kung sa mga project. Bakit nga pilipilit ikaw tumistigo? Tistigo saan? Doon po sa nakuhang sakyan po ni Sir Joel kay Norman Bayo. Okay, so walang kinalaman to doon sa DPWH. Opo. So ito'y sa patungkol doon sa sakyan. Opo. Bakit? Dalawa ba kayo nagbenta? Hindi po. So anong papel mo? Bakit ikaw pinipilit na maningil, na tatakang testigo? Business partner ba siya? Hindi po. So, anong testigong gagawin mo? Nagpasampa kayo ng kaso sa korte? Wala po kasi silang kasulatan ng So, okay, binayaran walang niya. kasulatan. Si Norman ang pinagbilhan ninyo ng amo mo ng GS BMW sa halagang 1 million pesos. Tama? Opo. At saka si Norman din ang pinagbilhan ninyo yung seller ng 1 million peso na Mini Cooper. Tama? Opo. Second hand. Ano ba to? Nakaw? Hindi po. Hot car? Bakit ganun ang bentahan ninyo? So, paano nangyari ito? Pasahan lang? Ito ba'y may papel? Meron po. Sigurado ka? Hindi talahib? Hindi Alam mo po. ibig sabihin talahib? Opo. Yung gawa-gawa lang sa labas. So, ito bang sasakyan na to, kung legal to, bakit walang kontrata? So, anong problema? Nabili pala ng amo mo. Anong sinisingil? Anong magtitistigo saan? Binalik po kasi niya yan, sir. Yung Okay. May mga defect. May binalik yung sasakyan. Opo. Bakit niya binalik? Anong mga problema?
After 5 years po, pinabalik niya po yan kasi gusto niya pong ma-claim si mga pinagbili dyan. After 5 years na magamit ng amo mo, pinababalik niya. Same price po. Same price. Opo, yung pagkakabili. Bakit pinababalik ng amo mo? Nagamit niya ng 5 taon. Pagkatapos, same price din. Anong problema ron? Parang mukhang may modus dito. Anong papel mo? Bakit pinatitistigo ka? Tistigo saan? Para makasampahan daw po yung si Norman, idiin ko raw po si Norman. Masampahan ng? Ng kaso raw po. Anong kaso yung isasampa? Wala naman kayong kontrata para ano? Kaya- Nakapangalan kay... Kung ito'y binili niya at ginagamit niya sa kanya yan, anong isasampa ron? Pag hindi pumayag ikaw magtestigo, pinagbintangan ka niya na ikaw ang magnanakaw. Opo. Ano ba itong sasakyan to? Galing sa nakaw? Hindi po. So bakit ipapasa niya sa'yo? Baka siyang pagnanakaw. Nakalive tayo sa IBC TV 13. Ganon din sa CLTV 36, okay? Ang tumawag sa staff namin para makuha ang pahayag mo. Sabi niya, driver mo raw siya. Ahente po siya. At the same time, liaison mo raw siya. Pagdating doon sa mga bidding sa DPWH, siya nagpapag-liaison. Totoo ba? Totoo naman, sir. Pero freelance siya. Minsan, pag free siya, pag wala siyang inaahente sa akin, pupunta ng bahay. Okay. Nagamit. May inkling ka ba na itong mga sasakyan na ito imported, puslit, papasok ng bansa? Yung GS, yung BMW GS are local yon. Okay. At that time, parang hinuhulog-hulugan pa ni Norman, ipe-pay off na raw. Ibebenta po niya ng Parang pasalo. 1.3. Parang assumption, pasalo, yung tawag, tama? Parang ganun po. Alright. Tapos, Itong Mini Cooper, may papel, pinaprocess ng papel, imported to, tama? Opo, may sinend po sa amin papel na pinaprocess sa LTO. Si Norman, tama? Opo. Pero siya Alright. po ang kausap talaga dahil sila po Yeah, magkakilala. but then again, ikaw ang bumili. Ikaw yung boss niya. Ikaw siya ang nagbenta sa'yo. Joel, I'm not engaging a debate with you. I just want you to listen para ma-solve natin to. Because hindi tayo pwede magtalo. Yes, sir. Sorry po. Merong share of liability ka yan because you're accountable. You're the buyer. You're the ones paying. Not yung agent, not yung driver mo. Tama? Yes, sir. Apparently, parang biniblame mo yung driver mo na nagtiwala ka sa kanya. Magkano binayad mo kay Rodelio? 1 million po muna. 1 Kasi million. 1.3 po ang usapan doon. 1.3. So, kailan mo binigay yung 1 million kay Rodelio para si Rodelio bibigay kay Norman yung 1 million? Parang 2021 pa po eh. So, in other words, yung sasakyan na yung nakatenga sa'yo ng halos 5 taon na nag-aantay ka. Wala. Opo. Hindi, kasi 2021 ka pa nagka-interest, hindi ba? Sir, pinabalik ko po sa kanila nung hindi ka... Sandali muna, sandali. Hindi, sir, stop. Hindi pa ako tapos eh. Tumatalon ka eh. Yes, sir. Nag-umpisa kayo ng transaction ng 2021, nagbigay ka ng 1 million pesos dito kay Rogelio para ibigay kay Norman, tama? Opo, kasi siya... Oh, hindi, okay na. Sige na, okay na. Opo, binigay mo yung 1 million Opo, pesos opo. kay Rodelio na liaison mo or freelance agent mo para kay Norman, tama? Opo. Ito'y nangyari ng 2021, tama? Opo. So, ang usapan ay sa iyo yan or ano ba, magda-down payment ka lang monthly or ano ba? Pag naibigay po yung kakulangan na 300,000, So, in other words, magkano ang presyo na pag-usapan ninyo na dinahan kay Rogelio na yung BMW bibilhin mo kay Norman, magkano ang halaga ng 2021? 1.3 po. 1 million ang una mong pinagbayad, meron pang natitirang 300,000 pesos noong 2021. Yes, sir. Opo. Okay. In the meantime, nilagay mo sa garahe mo, tama? Or sige sabihin, basta't nasa pangangalaga mo, nilagay mo sa ilalim ng akasya, sa ilalim ng bodega, hindi mo naman pwedeng ilublob sa imbornal, nabubuisit na ako eh. Eh kayo nangangatuwiran ka pa eh. Work with me here. Kasi nasa possession mo na yung 2021, yung BMW na GS BMW eh. Nagbayad ka ng 1 million, may utang ka pa doon kay Norman ng 300,000, may condition na pag ibinigay na sa yung papel, tama? Kailan mo pinabalik ang BMW? 2022 po. Mga 2022 po. So, bumalik na yung BMW yung 2022, 1 year. Ilang buwan, less than 1 year sa loob ng garahe mo, tama? Opo. Alright. So, pinabalik mo. Kanino to? Kay Rogelio, driver mo, tama? Opo. Anong utos mo kay Rogelio? Kolektahin yung 1 million kasi hindi pa Ibalik nabibig. na lang po.
Alam mo, pinabalik yung motorsiklong GS BMW kay Rogelio. 2022 po. Pero ang balak mo talaga rito, fast break, ibebenta mo rin. Dahil buy and sell ka, tama. Sabi mo, gusto mo kumita. Hindi ba? Sabi mo kanina? Parang ganon. na rin, sir. Parang ganon. Sige. So, ibig mo sabihin, hindi mo siya mabenta, natutulog yung 1 million mo, kaya binabawi mo kasi yung motor na yan, hindi mo pwedeng mabenta at hindi mo rin pwedeng gamitin dahil gusto mo siguro na walang papel, pinakita lang yung papel ng 2025, pero nasa uli na yung motor sa kanya, di ba? Opo. Hindi ka naman mukhang mangmang, hindi ka naman mukhang eng-eng, marunong ka mang mag-analisa. Alam mo naman kung dahil negosyante ka naman, sabi mo may project ka sa DWH, sabi mo naman gusto mo lang kumita kahit na papano. Anong duda mo sa sakyan? Galing sa nakaw, galing sa casino, sinanla, or galing doon sa sinasabing rantangay? Tapos nirentahan, tinangay, tapos sinala sa casino, tapos posibleng nabili mo, o di naman kaya, di pa lusot ang papel sa customs, nagka-interest ka, binili mo na parang walang papel, hindi kaya ganun ang dating? Sir, noong una sir, hindi ko alam. Okay, ganun. Yung hindi Okay, na sandali. bumalik So, yung mga papel. okay na tayo roon. Hindi na. So, ano naman ang binabantaan mo rito na magnanakaw si Rogelio na driver mo? At sabi mo, iniipit mo siya dahil inalok niya sa'yo, binili mo naman. Tinutukan ka ba ni Rogelio ng kutsilyo sa liig? Wala naman ako, sir, na sinabing magnanakaw Binantaan ka ba ni Rogelio na itong si Rogelio na bilhin mo kaya napilitan kang bilhin? Ay, hindi sir. Okay, so personal, in other words, willingly and promptly binili mo yung sasakyan, tama? Itong sa kanya pa. Opo. Oo, walang pumilit sa'yo, walang nanakot sa'yo, tama? Wala naman sir. Anong mali sa nakikita mo na pagbibili ka ng sasakyan? Yung pinapabawi ko na sir yung mga... Hindi, ano nga ang mali kaya mo pinababawi? Nagduda ka na, tama? Opo. Sa umpisa, pag bibili ka ng sasakyan, magduda ka lagi magsisi ka at magduda ka sa unahan, wag sa huli. At wag mo isasalya kung kani-kanino na para sabihin na siya may kasalanan, parang mukhang eng-eng ka. Hindi ka naman siguro eng-eng, matalino ka magaling ka nga maging tuwiran sa harapan ko Di ba? Nag-uusap tayo. Hindi ka pinilit ng driver mo na, boss, bilhin mo yan kapag hindi, yayarihin kita, hambalusin kita. Hindi naman po pwede ganon, boss ka di ba? Yun! Hindi, ikaw! Hindi po pwedeng driver mo pilitin ka na bilhin mo kapag hindi sasaktan ka. Imposible yun, di ba? May pagkapiloso po na ako. Yes, sir. Ikaw ngayon, sinisisi mo ang driver mo, sasampa mo ng kaso doon sa desisyon mali na pinipili siya ngayon ang pinagbubuntunan mo. Totoo bang ginigipit mo siya, sasampa mo ng kaso? Hindi sir, kasi may issue na kami, usapin na kami sa barangay niya. Sa barangay, hindi na ako makialam dyan. Noong January 29, nagpunta po si Sir Joel sa aming stasyon at humingi ng assistance sa amin dahil gusto lang daw po niya makausap yung taong katransaksyon niya regarding nga po sa sasakyan at sa mga papeles na more or less 4 years po yata na hindi niya daw po nakukuha pa mula dun sa pinagbilhan. Ang gusto niya lang sir is samahan lang daw po siya na para makausap po yung kanyang katransaksyon. Okay. Po sila. Sila Joel? Okay. Samahan. Okay, sige. Kaya pati po kayo, sir, binubulabag dun sa transaction na pag nakikita mo. Kung ako siguro sa inyong status, sir, sermonan ko po itong si Joel, dik ko sa kanyang kokote na sa susunod, bago ka pumatol, siguraduhin mo. Magtanong-tanong ka. Ako pulis at lumapit sa'yo, tuktukin kong kokote nito, pumapatol ka, oportunista ka rin Pagka pinilit po yan, nilitaw po, ito po ay magiging matinding pamimilit, great coercion, pagbabag sa mga karapatan ng isang Pilipino na nakasaad sa saligang batas. Sabi nga po ng mga kaibigan natin sa NITAR, man up. I mean, own up to your actions, to your decisions. Ano ba nang naging bunga ng sarili nating pagpapasya? Wala po tayong ibang sisisihin dyan, kundi ang sarili natin. Sabi, nakipag-transaction siya at pagkatapos gumawa siya ng pagpapasya at lumilitaw sa kanyang pakilasa, hindi po maganda yung bunga, ay hindi na pwedeng sisihin ng ibang mga tao dyan at pagkatapos utusan sila o pilitin sila na tumestigo sapagkat bawal po yan. Ang karapatan ng isang tao, pwede po siya tumanggi kung ayaw po niya magbigay ng statement. Karapatan niyo din kung sakali nag-iisip kayo ng isang bagay pero hindi po tama ang pamimilit. Isnabin mo.
Pag pinilit ka, murahin mo. Karapatan mong tumanggi. Diyan na tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Ito Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Sir Ben, Sir Carl, lubos po ako nagpapasalamat sa inyong dalawa. Kung di dahil po sa bitag, hindi ko po malaman ang karapatan ko na hindi pwedeng pilitin ng kahit sino man na tumistigo. At ako po ay nabunutan ng tinik, wala na pong isipin sa ginawa niyong pagtulong sa akin. Yun lang po. Maraming salamat po uli.